Ngayon 'no, mga kababayan, eto na ang sinisigaw ngayon. Ano po, pinagre-resign si Alan Peter Cayetano at hindi lang po mga bossing, hindi lang po, simpleng mga tao at konting tao. Ultimo po yung mga dating mga senador, napapansin na din po si Alan Peter Cayetano. Simula naman po kasi talaga nung naupo yan bilang Senate President, gumulo na ang Senado. O San Francisco, kailan ba ako nasa San Francisco, California? Siguro mga 3 years o 5 years, 4 years ago, something like that, 'no? Yan, napapasyal kami diyan, eh. Ultimo po si Coco Pimentel, mga bossing, napapansin na yung gulo na nangyayari simula po nang si Alan Peter Cayetano ay naging Senate President. Ano po ang sabi diyan, mga kababayan? O eto, nag-volunteer ka to be a leader ng chambers mo. Well, sabi ni Peter Cayetano, hindi ka ba matutuwa nun na wala kang kinausap, wala kang linigawan dito sa mga senador na ito? Pero hinirang ka, inihalal ka para maging Senate President. Kaso na ibinuko ho ni Robin Padilla na ang sabi ni Boss Binoy, kung hindi niyo po alam yung umpisa, manahimik na lang po kayo kasi ganito po 'yan, 'no? Si SP nagpatawag ng meeting, sabi, 12 na daw po kami, may sapat na bilang na daw po kami, gano'n daw ang sabi ni SP Peter Cayetano, 'di ba? No, kaya nagpatawag ng meeting doon sa bahay sa may Forbes Park daw po. Ayun, putik na 'yan, nabuko itong si Petra, mga boss chief sir, na ang sinasabi niya, wala siyang kinausap, wala siyang niligawan, yung pala pinagtatawagan niya pa. At eto pa, dumating si Bato de la Rosa ho, Dali Babe Castro, shoutout po sa inyo, at I Am Batman, at Shirley Santiago, 'no? Dumating si Bato de la Rosa doon sa Senado, nasakay-sakay ng isa doon sa mga sasakyan ng mga Cayetano, kung kay Pia o kay Alan Peter Cayetano, 'di ba? So, sa madaling salita ho, mga bossing, itong mga kaguluhan, simula po umpisa hanggang dulo, hanggang magkaputukan ho, ang nakikita ko may pakana ng lahat ng ito o ang mastermind ng lahat ng ito. Ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit po, mga bossing? Yan o, nabubuko na kila Robin Padilla. Simula pa lang, siya na ang nagplano, siya na ang nagpatawag ng mga meeting. 'Di ba, Sir Eseng Mariano? Siya na ang nagpatawag ng meeting. Kanilang mga sasakyan yung ginamit para kay Bato de la Rosa. Siguro, nung inuto niya si Bato, na ang sabi niya, "O Bato, saglit lang 'to, 5 minutes, boto mo lang ako 'no. Sabihin mo, isa ka doon sa gustong magpatanggal kay SP Soto. Iboto mo lang ako 5 minutes tapos alis ka na. Hindi ka nila mahuhuli." Kaso mas mabilis po yung NBI. Nasa labas na agad si Trillanes. Naipit na si Bato. Naipit na si Bato, siyempre dahil nga si Peter Cayetano ang nakaisip nitong mga ito, ngayon, ano tawag dun, yung tipo bang nakonsensya, kailangan mailabas ko si Bato de la Rosa dito. Nabulungan siguro ni Robin Padilla, "Sir, ganito po kasi yung ginagawa namin sa mga pelikula, 'no? Merong gagawa ka ng kunyari putukan dun sa Gedli, tapos sasamantalahin mo." Mismong yung asawa ni Bato de la Rosa ang nagsabi din na, ginamit nila yung lang pangyayari na putukan upang lumabas si Bato de la Rosa at tumakas si Bato de la Rosa. O nauto siguro ni Robin Padilla, 'no, na gawin yung putukan. Ngayon, humanap ng mauuto itong si Peter Cayetano, inutusan si Aplaska, "Gumawa ka ng eksena, magpaputok ka, tapos kami magla-live." O yun na ho, 'di ba? Kasi isa ako sa naniniwala, mga kababayan, na yung si Aplaska, meron hong ano yan, meron pong ano yan, mga bossing, meron pong up diyan. 'No, para lumakas yung loob para gawin niya. Biruin mo ba naman papaputukan mo yung mga NBI? At ako ay naniniwala homicide, malamang ang ikaso diyaan kay Aplaska ng mga NBI ho. 'No, tuloy ko 'to,
Nag-volunteer ka to be a leader ng chambers mo o chamber mo. Tapos ang chamber mo walang magawa kasi puro kayo away. So baka maisip mo na hindi pala ako para dito. I have to step back. Tingin ko hindi gagawin ni Peter Cayetano na mag-resign. Mukhang mukhang ang tagal ng inaasam-asam ni Alan Peter Cayetano, eh. Yung maging Senate President 'to, mga kababayan. Nakita niyo ho, simula nung nagkaroon ng guluhan o kaguluhan doon sa Senado, minu-minuto na po, dinaig pa po yung mga vlogger. Oras-oras nagla-live, eh. Pati ho yung Pokemon na nananahimik. Pati po yung Pokemon na nananahimik, mga boss chief amo, sir, eh, pinagpaliwanag na, 'no? Sabi ko, sino kaya maniniwala dito? Sino kaya ang bibilib pa dito? 'Di ba lahat na ho ginawa, mga boss chief amo, sir. Pero ang lahat ng ito naman, mga kababayan, ako ho ay naniniwala ay dahil sa impeachment ni Vice Presidente. Yung mga kudeta nila, 'no, yung mga kudeta nila, alam natin na talagang kailangan palitan nila si SP Soto dahil po kay SP Soto, mga bossing, ang ibig sabihin ng forthwith ay susunod na mga araw, 'no, agad-agad. Eh, ayaw ho nila yun. Hindi yata uubra ho sa kanila yun, mga boss chief amo, sir. Bakit? Eh, kasi pagka naglabasan ho ng ebidensya at nakita natin yung mga depensa nila, baka mahirapan pong i-acquit ng mga senador si Sara Duterte. Doon na nga lang po, eh. Doon na lang ho, mga boss chief amo, sir. No, doon na lang po, sa pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente, at sa pinsan ng presidente. Sige nga, paano mo iaano yun? Paano mo idedepensa yun? Mga DDS, ano sasabihin niyo, conditional threat? There is no such as conditional threat daw po. A threat is a threat. Sabi ni Lance Christian Baldanzo, biglang humina ang boses nung nasigawan ni Sir John Vic. Hindi, mali naman ho kasi dun si John Vic Remulla. Biruin mo, "Sir, sir, sir, sir." Eh, baka ang hinihintay, ma'am ang itawag. 'Di ba, "Ma'am." Kung sa umpisa pa lang ho, tinawag na, "Ma'am, ma'am, hindi na siguro aapat yun, nakinig na agad yun." 'Di ba? Sabi ni Ma'am Jo, nagkakalat lang si Boy 10K sa Senado, nakakahiya, sobra worldwide. Tsaka ho, ang laki ng ibinaba ng trust rating ho ng Senado, mga kababayan. 27% siguro may isang linggo na ang nakaraan. Eh, ano pa ho kaya ngayon? Ano pa kaya lalo simula nung, pinatakas si Jinggoy Estrada, 'di ba kunyang life? Sabi ni Heriberto de la Cruz, "Oh, walang hiya ka Jinggoy, last year pa namin hinihintay yang kulong mo, ngayon lang nangyari. Ngayon, magngangangawa ka, 'no? Kung matino kayo wala sanang makukulong na senador." Totoo 'yan, tingnan niyo, alam ng mamamayang Pilipino na talagang merong mga na talagang merong mga kaso na ito na inaantay ang mamamayang Pilipino, last year pa ho. Tapos idadahilan nila ngayon, eh, iniisa-isa daw po ang majority. Iniisa-isa daw po ang majority, mga kababayan. Payag ba kayo nun? Hindi ho kasi totoo yun. Dati na po silang may mga kaso, ngayon nag-ipon-ipon sila para sa gano'n, kung sakaling makulong sila, eh, mayroon silang pag-asa sa 2028 if ever na ma-acquit nila si Sara Duterte. Kaya din ho, isa din sa dahilan kung bakit isinusulong yung, pagboto through online dahil po diyan. Si Sara Duterte na lang po ang nalalabi na pag-asa nitong mga senador na ito upang sa gano'n kung makulong man sila ngayon, at least 2 taon lang sila makukulong. Kung mananalo ang Vice Presidente. Pero kung hindi, kung talo, aray ko po. 'Pag lalo na kapagka na 'pag nahatulan ng guilty.
'di ba? Eh, kapagka nahatulan ho ng guilty 'yan mga kababayan, panigurado ano 'yan, 25 to 40 years ang puwedeng makulong yang mga senador na 'yan, yung mga makukulong, 'no, 25 to 40 years. Eh, mga ilang taon na 'yan, siguro 60. Eh, tatagal ba sila ng hanggang 100 taon?